Mabuti ba ito sa sambayanan? Mabuti ba ito sa society? Hindi nila inisip yun. Ang inisip nila yung kanilang sariling kabutihan. Bakit? Hirap ang tao eh. So, kaya pagdating ng eleksyon, hindi importante yung sino ang pinakamagaling na kandidato. Ang para sa kanila, sino ang pinakamalakas magbigay. Yan. Kasi binibili ang mga boto. Yan. Ito yung nakakahiya talaga sa ating bayan. Binibili ang mga boto. Kaya kung sino ang highest bidder, yun. Doon ibibigay nilang kanilang boto. These are values. Sense of values ng ating mga tao. Yan. And because of their sense of values of self-centeredness or selfishness, sarili una, doon lumalabas ang mga corruption. Kahit yung mga empleyado natin, yung mga nasa gobyerno natin, pag sila'y nagkandidato, karamihang iniisip diyan ay hindi yung una ang bayan, kabutihan ng bayan. Ang iniisip nila ay ang kanilang sariling kabutihan. Kaya kahit malaki ang gastusin nila, pinabayaan yung ano ngayon, yung structural, yung ibang dimension ng tao kagaya ng kanyang kabuhayan, economic, political, politics, yung relasyon ng tao sa ugnayan niya sa kalikasan, so ecological, yun ngayon ay ating winawas to. Sapagkat naging mura tayo sa katotohanan na yung original na pag-iisip ay it's also not only spiritual but it's also material, it's also economic, it's also political salvation. Maliban sa pagbuong muli ng katauhan ng bawat Pilipino, iminungkahi rin ni Father Polinar ang kooperativismo upang unti-unting mapaunlad ang buhay ng mamamayan. You know, cooperativism saved Europe many years ago. When Europe was in crisis, ang nag-save ng Europe ay itong cooperativism. We are in crisis. If we go into cooperativism, surely I believe there will be a big solution. There will be plenty of jobs for our people. Gayon din naman ang paglinang sa ating likas na yaman. Philippines is one of the richest country in the world. We have all the natural resources. Di ba? We have oil, we have gold, we have manganese, iron, even gas we have. Kaya Philippines is a very rich country, and it is very unfortunate and very funny, ironical, so to say, that in a rich country, the people are living in poverty. Mayroon ding sinasabi si Father Polinar sa gobyerno tungkol sa buwis na pinapataw nila, lalong-lalo na sa mga negosyante na may kapital na mas mababa pa sa 20,000. Stupidity of the government. Sa akin, yung mga nagbi-business na less than 20,000 capital, dapat libre yan. Walang tax. Anybody whose business is below 20,000 capital should be free of tax to help the people. Because if they have no tax to free, then they will be able to get more. They will be able to get more, and they will have more money. The country will flourish. If the people will have more money, then the people will be encouraged. Hindi na yan magnanakaw, hindi na magluluko, dahil may pera sila, may business silang alagaan. Aminado naman si Father Panlilio na siya walang karanasan sa partisan politics. Empowering people, mayroon. Sapagkat nagkaroon ka ng 15-year experience sa social action. Ako yung naging Social Action Center director, yung tinatawag ng SACOP, Social Action Center of Pampanga, especially during the time of Pinatubo eruption. Malaki ang paniniwala ni Father Panlilio sa partisipasyon ng di halal, kung kaya tinipon nito ang kanyang nasasakupan bilang gobernador ng Pampanga. In-encourage ko ang pagtatayo ng mismong civil society. Bagamat ito ay independent, but I was all out in terms of encouraging them to put up an advocacy work. Like itong Kapampangan Marangal Incorporated, ito yung dating kasama natin na volunteers sa mga headquarters noon, sa provincial and municipal levels, na sila ay nagtayo ng isang non-stock non-profit organization ngayon.
Isa pa yung KCI, Kapampangan Coalition Incorporated. Ito rin ay binubuo ng mga people's organizations, non-governmental organizations na gusto ngayong makialam at makilahok sa pamamalakad ng ating gobyerno. Magpakumbaba ring inihayag ni Father Panlilio na may marami pang bagay na dapat gawin upang mapabilis ang kanilang proyekto. Nasanay sa Kapitolyo, napakabagal ng mga proseso na sa isang banda naman ay hindi natin masisisi sapagkat mayroong sistemang sinusundan dyan. Yung sa awarding ng mga projects, mayroong bids and awards process of getting projects and approving projects, tapos kung paano ito pinapabid sa mga kontratista. 45 days yan pagka straight contract. Pagka nagkaroon ng failure of bidding yan, another 45 days. So, but the fact is, kailangan sundan yung prosesong yon. Kung paano mapapabilis yun, yun ang efficient. Hindi babawasan yung araw, pero mabilis pa rin. Kagaya nito, itong mga projects na inapprove ng Sangguniang Panlalawigan noong August 28, marami yan kasi, halos ngayon pa lang na isa sa katuparan na ibibigyan ng implementasyon. Sapagkat yung bidding process na yun, 45 days, na hindi pwedeng i-short circuit yon, pero mapapabilis yun kung naisagawa na yung mga program of works earlier. So ito yung binibigyan namin ng present para mapabilis yung daloy. Dalawang bagay pa ang pinangahawakan ngayon ni Among. Ito ay ang transparency at accountability. Samantala, binigyang diin naman ni Father Polinar ang katapatan ng bawat leader sa taong bayan at hindi sa sarili o sariling pamilya. Inordinate attachment. You are inordinately attached to your family. Yung taong nasa gobyerno na inordinately attached sa family, ang iniisip niya pamilya lamang, hindi niya iniisip ang bayan. Hindi niya inisip ang kabutihan ng karamihan. Pamilya lang. Yan, doon manggagaling ang corruption. That is the occasion for many corruptions. See? Abuso. Yun. Taking advantage of the position. Inihayag ni Father Panlilio at Father Polinar na ang pagiging makadiyos ang dapat na unang kwalifikasyon ng nasa liderato. To me, it's a matter of being intimate with Jesus. Or God-centered sa iba. Pagka nakasentro ang puso, ang pagkatao ng isang nanunungkulan sa gobyerno, sa ating Diyos, yung mga pagpapahalaga o values ng Diyos ay magiging operative yan sa buhay ng isang leader. So yun, dapat maging God-centered. Pagka naging tunay na God-centered, hindi yung fake na, hindi yung padasal-dasal lang. Yung tunay na, yung values mo ay dumadaroy mula sa Panginoon. Dapat isang tao na talagang matino na tao at lalong-lalo na makadiyos na tao. Kasi ang biyaya ng Diyos ay ibubuhos sa bayan sa pamamagitan ng leadership. So, pag ang leadership ay malayo sa Diyos, ang leadership ay walang pakialam sa Diyos, walang contact sa Diyos, paano bibindisyonan ng Panginoong Diyos ang bayan na yan? Kaya, ang leadership will have plenty of mistakes. Yan, magkakaroon ng maraming gulo, maraming kamalian, mangyayari dyan. And the society will be in disorder. Yan, tuloy-tuloy yun, sunod-sunod yung maraming gulo dahil sa kulang sa biyaya ng Diyos. Naniniwala tayo na ang tao ay ginawa ng Diyos. Hindi lang para sa Kanya o hindi lang sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na siya mamumuhay sa mundo, kundi ang tao ay ginawa ng Diyos upang mamuhay dito sa mundo together with the grace of God, together with God. Dapat maging God-centered. Hindi